Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu at magandang umaga po sa ating lahat. Lalong-lalo na po sa ating butihing guro. Ma'am, magandang umaga po sa inyo. At sa mga kapwa ko mag-aaral, magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon ay aming ipapakita ang isa sa halimbawa ng pagpapakitang turo gamit ang masusing banghay aralin. Ngayon, tayo ay manood, makinig at unawain kung ano ang ipapakita namin ngayong araw. Tayo ay magsimula na sa ating panonood. Inaanyayahan ko ang lahat ay tumayo at manalangin. Dennis Mendez, pwede mo bang pangunahan ang ating panalangin? Yumuko ang lahat at damhin ang presensya ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat po sa panibagong araw na ito upang kami ay matuto. Buksan niyo po ang aming isipan upang lubos na maintindihan ang aming mga aralin. Bigyan niyo din po ang aming mga guro, mga magulang at mga kamag-aral ng lakas ng katawan at isipan na masigit namin kailangan sa araw-araw sa panahong ito. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa iyo, aming Diyos Ama. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Tumayo ulit ang lahat at tayo'y kakanta. Alam niyo tong kantang aawitin natin at sasayawin. Alam niyo ba ang kantang Kung Ikaw Ay Masaya? Alam niyo to. Sige, tayo na tayong lahat. Simulan natin ang ating awitin. Ikaw ay masaya, tumawa ka. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, pumadyak ka. Kung ikaw ay masaya, pumadyak ka. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, pumadyak ka. Kung ikaw ay masaya, gawin lahat. Kung ikaw ay masaya, gawin lahat. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, gawin lahat. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, gawin lahat. Naman talaga ng mga bata. Ngayon, pwede na tayong maupo. Maraming salamat sa inyong pakipag-coopera. Magandang umaga mga mag-aaral. Ako nga pala ang inyong guro ngayong sa ating aralin. Ako nga pala si Binibining Urbano. Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon, may lumiban ba sa klase? Wala. Ayun, mga mahuhusay mga bata, walang lumiban sa klase. Ang lahat ay masisipag magsipag-aral. Palakpakan natin ang ating mga sarili. Ngayon nga, subukan natin ang ating sarili. Kung talagang naunawaan ang ating talakayan noong nakaraang araw, ano nga ulit ang ating tinalakay mga mag-aaral? Tama, ang ating tinalakay noong nakaraang araw ay pantangi at pambalana. Ngayon, subukan nga natin ang ating sarili kung talagang ating naunawaan ang ating leksyon at tinalakay noong nakaraang araw.
Magbibigay ako ng mga ilang halimbawa at tukuyin natin kung anong uri ito ng pangalan. Tukuyin natin kung anong uri ng pangalan ng aking halimbawang sasabihin. Magsimula na tayo. St. Luke Hospital. Tama, Pantangi. Walis Tambo. Tama, Pambalana. Mercury Drug. Tama, Pantangi. Paaralan. Tama, Pambalana. Araw ng mga puso. Tama, Pantangi. 24 oras. Tama, Pantangi. Gatas. Tama, Pambalana. Tunay nga ang lahat ay nakikinig. Tunay nga ang lahat ay nakinig noong nakaraang talakayan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ngayon, may papakita ko sa inyo na iba't ibang larawan. Atin itong tatalakayin kung sino at ano ito. Maliwanag? Unang larawan. Tama. Ito ay si Dr. Jose Rizal. Ikalawang larawan. Tama. Ito ay isang telepono. Ikatlong larawan. Tama. Ito ay isang sanggol. Ikaapat na larawan. Tama. Ito ay isang prinsesa. Mahusay mga bata. Palakpakan natin ang ating mga sarili. Ngayon naman, base sa mga larawan na aking ipinakita, nagkakaroon na ba kayo ng ideya kung ano ang ating tatalakayin? Kung ganon, alam nyo ba na ang mga larawang aking ipinakita ay may kinalaman sa ating tatalakayin? Ito ang ating tatalakayin ay, meron ba kayong ideya? Ngayon, ang ating tatalakayin ay kasarian ng pangalan. Ang ating tatalakayin ngayon ay pangalan. Ang pangalan ay tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, at pangyayari. Alam nyo ba na ang pangalan ay may 4 na kasarian? Ano nga ulit ang 4 na kasarian? Ito ay pangalang pambabae, panlalaki, hindi tiyak, at walang kasarian. Ano nga ba ito? Ang pangalang pambabae ay tumutukoy sa babae. Halimbawa na lamang na ating tinalakay kanina sa mga larawan ay ang prinsesa. Yun ang halimbawa. Prinsesa, tito, prinsesa, tita, nanay. Ano pa ba ang mga pangalang pambabae? Maaaring Jenaline. Yun. Yun ang mga halimbawa ng pangalang pambabae. Sunod naman ay pangalang panlalaki. Ito naman ay tumutukoy sa lalaki. Halimbawa na lamang ay ang ating binanggit kanina na si Dr. Jose Rizal. Yun ay halimbawa ng pangalang panlalaki. At ang tito, ama, kuya, yun ay ang mga halimbawa ng pangalang panlalaki. Ang sumunod naman ay hindi tiyak. Ano nga ba ang mga halimbawa nito? Ang hindi tiyak ay walang kasiguraduhan. Halimbawa na lamang nito ay ang sanggol. Hindi natin siya matutukoy kung ang sanggol ba ay lalaki o babae. Kaya, siya ay hindi tiyak. Ang susunod naman ay ang walang kasarian. Ang walang kasarian ay tumutukoy sa mga walang buhay. Walang kasarian ay tumutukoy sa mga walang buhay. Halimbawa na lang ng ating binanggit kanina sa ating larawan, ang telepono. Yun ay mga walang buhay. At ang mga iba pang halimbawa ay lamisahan, upuan, damit. Yun ang mga halimbawa na walang buhay. Maliwanag ba mga bata? Naintindihan nyo ba ang 4 na kasarian ng pangalan? Magagaling mga bata. Bigyan natin ang ating sarili ng
Tatlong padyak, tatlong palakpak, sabihing mahusay, mahusay. 1, 2, 3, 1, 2, 3, mahusay, mahusay. Magagaling. Ngayon, kung lubos na naunawaan ang ating talakayan, patungkol sa kasarian ng pangalan, papangkatin ko kayo sa 4. At ito ang mga dapat tandaan sa ating pag-uulat. Ngayon, kung nakapangkat na tayo sa 4, sasabihin ko na sa inyo kung ano ang yung dapat iulat. Ang unang grupo ay mag-uulat patungkol sa kasariang panlalaki. Ang ikalawang grupo ay mag-uulat patungkol sa kasarian ng pambabae. At ang pangatlong mag-uulat ay patungkol sa walang kasarian. Ang sumunod naman ay patungkol sa kasarian ng pangalang di tiyak. Ngayon, bibigyan ko kayo ng 10 minuto para sa inyong pag-uulat. Ngayon, kung tapos na ang inyong mga ginawang pag-uulat, maaari na po tayong mag-ulat sa harapan. Magagaling mga bata. Lubos nga ninyong naunawaan. Talaga namang naunawaan ninyo. Base sa inyong pag-uulat ay talagang naunawaan ninyo ang ating tinalakay. Ngayon naman, ang ating sarili ay bigyan natin ng masigabong palakpakan dahil tayo'y magagaling at mahuhusay. Mahuhusay ang ipinamalas nyo mga bata. Lahat ay may angking talino, kahusayan sa pakikipagtalastasan at pakikipagkomunika. Ngayon, ano nga ulit ang ating tinalakay ngayong araw? Tama, ito ay kasarian ng pangalan. Ano-ano nga ulit ang kasarian ng pangalan at magbigay nga tayo ng ilang halimbawa? Tama, ang ating kasarian ng pangalan, ito ay pangalang pambabae, panlalaki, hindi tiyak at walang kasarian. Gaya na lamang ng halimbawa ng pangalang panlalaki ay Dr. Jose Rizal, Ginoo, Kuya, Ama. Ang susunod naman ay pangalang pambabae. Ito ay tumutukoy sa babae. Halimbawa na lamang ang ating ate, madre, ginang. Yun. At ang susunod naman ay walang kasarian. Ito ay tumutukoy sa mga walang buhay. Gaya na lamang ng ating telepono, upuan, lamisahan. Tama, magagaling mga bata. At ang susunod naman ay ang hindi tiyak. Ang hindi tiyak ay walang kasiguraduhan. Hindi natin alam kung ito ay babae o lalaki. Gaya na lamang ng halimbawa ng ito ay tama. Ang halimbawa na lamang nito ay sanggol. Ang sanggol ay hindi natin alam kung ito ay babae o lalaki. Tama, mga magagaling mga mag-aaral. Palakpakan natin ang ating mga sarili. Ngayon, kung lubos na naunawaan ang ating talakayan, maglabas ng papel at lapis. Tayo ay magtataya. Ito ang inyong pagtataya. Isulat sapat lang ang B kung ang salita ay tumutukoy sa pangalang pambabae. L naman kung ito ay panlalaki. D naman kung ito ay di tiyak. At W naman kung ito ay walang kasarian. Ngayon, handa na ba kayo mga bata? Una, telepono. Tukuyin natin ito. Ikalawa, guro. Ikatlo, hari. Ikaapat, Ginoo. Ikalima, binibini.
Ika-6, matanda. Ika-7, tinapay. Ika-8, prinsipe. Ika-9, sanggol. At ang huli ay ika-10, relo. Tapos na ba mga bata? Ngayon, magpalitan tayo ng mga papel at ating itong susuriin kung tama ang inyong mga kasagutan. Una, pwede mo bang sabihin kung ano yung kasagutan? Tama, W, walang kasarian. Ikalawa, saguro? Tama, ito ay di tiyak. D. Ikatlo, hari, pwede mo bang tukuyin kung anong uri ito? Tama, ito ay pangalang panlalaki. L ang kasagutan. Ika-4, Ginoo, ika-4. Tama, ito ay L, dahil ito ay pangalang panlalaki. Ika-5, binibini ang inyong dapat sagutan. Ano ang kasagutan? Tama, ito ay letter B. Ito ay pangalang pambabae. Ika-6, ano ulit ang matanda? Tama, ito ay di tiyak. Letter D. Ika-7, ano yung kasagutan? Tama, W. Dahil ito ay walang kasarian. Sumunod, ika-8, prinsipe. Ano yung kasagutan? Tama, ito ay L. Dahil ito ay pangalang panlalaki. Sumunod naman ay sanggol. Tama, ito ay letter D. Di tiyak. Tama. Huli ay relo. Ano nga ulit ito? Tama. Ito ay W. Walang kasarian. Magagaling mga bata. Tunay ngang iyong naunawaan ang ating mga aralin. Bigyan ng palakpak ang ating mga sarili. Ngayon naman, panatilihin nating nakalabas ang ating mga kwaderno at papel. Ito ang ating takdang aralin. Sumulat ng pangungusap na ginagamitan ng mga uri ng kasarian. Ito ay kasariang pangbabae, panlalaki, di tiyak at walang kasarian. Yun, magagaling mga bata. Tumayo po ang lahat at tayo'y manalangin. Pwede mo bang pangunahan, Stephanie, ang ating panalangin? Yumuko tayong lahat at damhin ang presensya ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat po sa panibagong araw na puno ng saya at kaalaman. Salamat po sa talinong ibinigay ninyo upang lubos naming maintindihan ang mga aralin. Salamat din po sa aming mga guro at mga magulang na nagbigay gabay at inspirasyon upang maging masaya at matiwasay ang araw na ito. Hinihiling po namin na bukas at sa mga susunod na araw ay muli ninyo kaming gabayan sa aming mga susunod pang mga aralin. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa iyo, aming Diyos Ama. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat sa inyong pakikinig at kooperasyon. Mag-iingat kayong lahat. Paalam mga mag-aaral. At yun na nga, ating natuklasan at nalaman kung ano nga ba itong ginagamit na masusing banghay aralin sa pagpapakitang turo. Naway marami po kayong nalaman at natutunan ngayong araw. Ngayon ay ipapakita ko lamang ang aking mga miyembro sa aming pangkat. Sa ikalawang pangkat ay binubuo po kami ng 16 na miyembro at lahat po sila ay may ambag. Maraming salamat!